sa malalim na kagubatan sa liblib na parte ng Baguio, kung saan hindi na umaabot ang liwanag ng lungsod at ang mga tunog ng sibilisasyon ay nalulunod sa huni ng mga kuliglig at hagulgol ng hangin. May nakatirang mga nilalang na hindi nabibilang sa mundo ng mga buhay. Dito sa lupang pinagkaita ng araw, naninirahan ang mga maligno, mga masasamang espiritong naghihintay ng pagkakataon na makapang-akit ng mga kalalakihan at kababaihan. Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sekreto ng gabi. Si Lola Estela, ang matandang albularyo ng barangay, ay laging nagbibigay ng babala. Huwag kang maglalakad ng mag-isa sa kagubatan, lalo na kapag dapit hapon. Ang mga maligno roon ay nagkukunwari gamit ang itsura bilang magaganda o gwapo upang akitin ang mga naliligaw. Hindi mo malalaman na sila pala'y mga anino hanggang sa huli na ang lahat. Ngunit si Benji, isang 20 taong gulang na estudyanteng nagbakasyon sa Baguio, ay hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Para sa kanya, ang mga ito ay mga alamat lamang ng mga matatandang takot sa dilim. Lola, ano ka ba naman? Moderno na ang panahon ngayon. Wala na pong mga maligno. Sabi ng binata minsan kay Lola Estela. Tumango lamang ang matanda nang may lungkot sa kanyang mga mata. Sana nga anak. Ngunit may mga bagay sa mundong ito na hindi maipapaliwanag ng siyensya. Isang hapon, nagpasya si Benji na mag-explore sa kagubatan upang kumuha ng mga larawan para sa kanyang klase sa photography. Lumisan siya ng 1:00 ng hapon. Dala ang kanyang kamera at ang kumpiyansa ng kabataan. Andiyan na naman si Benji, papunta sa kagubatan, sabi ng isang matandang lalaki sa kanilang barangay. Hayaan niyo yan, kapag nakakita yan ng maligno, saka yan maniniwala, sagot ng kasamahan nito. Ang kagubatan ay tahimik at malamig. Ang mga puno ay tila nakakibit balikat sa pagpasok ng binata. Sa una, masaya si Benji sa kanyang paglalakbay. Kumuha siya ng mga larawan ng mga puno, mga halaman at mga ibon. Ngunit habang papalalim ang kanyang pagpasok, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga tunog ng hayop ay unti-unting naglalaho. Ganda pala dito, bulong ni Benji sa sarili habang naglalakad sa isang maliit na landas na hindi niya napansin sa kanyang mapa. Nang sumapit na ang 3:00 ng hapon, bigla siyang nakarinig ng malumanay na pag-iyak. Sumunod si Benji sa tunog at natagpuan niya ang isang dalagang naipit sa malaking bato. Nakasuot ito ng damit na pang-hiking at kita ang maayos na damit nito na malinis. Tila ba kararating lang nito sa lugar. Subalit kahit ganoon, kapansin-pansin pa rin ang maputing balat nito at lalo na ang magandang mukha ng dalaga. Are you okay? Tanong ni Benji. Tamango ang babae at ngumiti. Okay, sige, tutulungan kitang makaalis dyan. Pagpapakalma ng binata sa dalaga at puwersahang itinulak ang bato ng buong lakas. Maswerte namang gumalaw ang malaking bato at nakawala ang paa ng dalagang naipit.
Maraming salamat sa iyo. Buti na lamang at dumating ka. Hindi ko na alam ang aking gagawin kanina. Wala nga naman, miss. I'm Benji. Anong pangalan mo? Ako si Lun. Ann. Ann ang pangalan ko, sagot ng babae. Si Benji ay bahagyang napangiti at tila nabighani sa kagandahan ni Ann. Baka sa mata ni Benji ang pagkinang nito at ang pakiramdam niya na may halong kilig at mahinang sinambit nito ang salitang, "Ang swerte ko naman." Ilang saglit pa habang naglalakad sila, muling nagtanong ang binata, "Taga saan ka?" Tanong ni Benji. "Malapit lang. Ibig kong sabihin, taga rito lang ako sa Baguio." Sabi ng babae. "Pwede ba akong sumama sa iyo? Natatakot akong mag-isa at baka maligaw na naman akong muli." Siyempre, pumayag si Benji. Habang naglalakad sila, napansin ni Benji na parang lumalabo ang paligid kapag kasama niya si Ann. Ang mga puno ay tila nakayuko sa kanilang daanan at ang mga dahon ay nagsisiksikan na parang nag-uusap. "Ang ganda ng mga kuha mo," sabi ng babae nang ipinahiram ni Benji ang kamera. "Salamat. Pero pwede ba kitang kunan?" Tanong ni Benji. Tumawa si Ann. "Baka hindi maganda ang larawan ko. Mas maganda akong tingnan sa personal, di ba?" Habang naglalakad sila, nagsimulang magkwento si Ann tungkol sa kanyang pamilya at buhay. Ngunit napansin ni Benji na puro malungkot ang kwento ang kanyang mga sinasabi. Mga kapatid na namatay, mga magulang na naligaw sa kagubatan, at isang nobyong kailanman ay hindi na bumalik. "Ang lungkot naman ng mga kwento mo," sabi ni Benji. "Ang buhay ay malungkot, Benji. Lalo na dito sa kagubatan," sagot ni Ann. Nang sumapit na ang 5:00 ng hapon, nagsimula nang dumilim ang paligid. "Dapat na tayong bumalik," sabi ni Benji. "Oo, tama ka," sagot naman ni Ann. "Ngunit, pwede ba tayong dumaan sa isang mas madaling ruta? Alam ko kung saan ang daan." Sumunod si Benji, ngunit habang naglalakad sila, lalong lumalalim ang kagubatan. Ang mga puno ay masiksikan at ang landas ay naging masikip at madilim. "Sigurado ka bang ito ang tamang daan?" Pag-aalalang tanong ni Benji. "Oo, tiwala ka lang sa akin," sagot ni Ann. Ngunit biglang nagbago ang mukha ni Ann nang may narinig silang mga yabag sa malapit. Parang may mga taong naglalakad patungo sa kanila. "Tara, kailangan nating magtago," sabi ni Ann. Hinila ni Ann si Benji sa isang kuweba na hindi niya napansin kanina. Sa loob, napakadilim at napakalamig. "Bakit tayo nandito?" bulong ni Benji. "May mga masasamang espiritu dito sa gabi," sagot ni Ann. "Kailangan natin maghintay hanggang umaga." Sa labas ng kuweba, narinig ni Benji ang tinig na parang nag-uusap. Hindi niya maintindihan ang kanilang sinasabi, ngunit parang may mga salitang nakahuli at bagong bihag. "Ano yun?" tanong ni Benji. "Wala yun," sabi ni Ann. "Mga maligno lamang na nang-aakit ng mga tao." Habang naghihintay sila sa kuweba, nagsimulang magkwento si Ann tungkol sa kasaysayan ng kagubatan. Ayon sa kanya, noong unang panahon, ang kagubatan ay isang sagradong lugar para sa mga katutubo. Ngunit nang dumating ang mga mananakop, maraming namatay at ang kanilang mga kaluluwa ay nanatili sa kagubatan bilang mga maligno. "Kaya sila nangaakit ng mga tao?" tanong ni Benji. "Oo," sagot ni Ann. "Dahil sa sobrang lungkot at galit, nais nilang makasama ang mga buhay.
Ngunit hindi nila magawa ito sa kanilang tunay na anyo. Kaya gumagamit sila ng mga anyong magaganda o di naman kaya ay gwapo. Nang hating gabi na, nakatulog si Benji. Nang magising siya, wala na si Ann sa tabi niya. Sa halip, may narinig siyang mga tinig sa labas ng kuweba. Benji, tulungan mo ko. Iyak ng isang boses na pamilyar. Lumabas si Benji at nakita niya si Ann na nakahandusay sa lupa. May mga babaeng nakatayo sa paligid niya. Mga babaeng magaganda rin katulad niyan. Ngunit may mga mata na kulay pula. Tulungan mo ako, Benji, sigaw ni Ann. Ngunit bago nakagalaw si Benji, biglang nagbago ang anyo ni Ann. Ang kanyang magandang muka ay naging kulubot at maitim. Ang kanyang mga mata ay naging maitim at malalim. Ang kanyang mga kamay ay naging mahaba at maitim na mga sanga. Benji, halika na sa amin, sabi ng nilalang na dating si Ann. Sumama ka sa amin at mabubuhay tayo ng magkasama, magpakailanman. Tumakbo si Benji. Tumakbo siya ng walang patutunguhan sa madilim na kagubatan. Sa kanyang likuran, narinig niya ang mga tawanan ng mga maligno. Hindi ka na makakatakas, Benji, sigaw ng isang boses. Kami ang mga naghahari sa kagubatan, sigaw pa ng isa. Tumakbo si Benji ng tumakbo hanggang makarating siya sa isang maliit na kubo. Kumatok siya ng desperado at isang matandang lalaki ang bumukas ng pinto. Tulong, mga maligno, iyak ni Benji. Pinapasok siya ng matanda at mabilis na isinara ang pinto. Nakita mo pa sila? Tanong ng matanda. Opo, si Ann, nagbago ang anyo niya. Si Anne si Luna. Iyan ang pangalan ng balit nung nangaakit ang mga lalaki dito sa kagubatan. Siya ay namatay noong 1950. Mula noon, nangakit na siya ng mga kalalakihan. Habang nagsasalita ang matanda, narinig ni Benji ang mga kumakatok sa pinto. Benji, halika na. Gusto kitang makasama, sigaw ni Ann sa labas. Benji, kasama ang mga kaibigan mo, sigaw ng iba pang mga tinig. Huwag kang lalabas, anak, sabi ng matanda. Hanggang umaga, ligtas tayo dito. Ngunit biglang nagbago ang mukha ng matanda. Ang kanyang mga mata ay naging itim at ang kanyang balat ay naging kulubot. Oo, litas tayo hanggang umaga. Sabi ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay naging malalim at parang multo. Napasigaw si Benji at tumakbo palabas ng kubo. Sa labas napalibutan siya ng mga anino. Mga aninong may anyo ng mga balatkayong mga maligno. Sila ay mga malignong naghihintay lamang ng pagkakataong makapang-akit ng mga buhay. Benji, halika na sa amin, sabi ng mga malignong sabay-sabay. Dito ka na manatili magpakailanman. Nakaramdam si Benji ng matinding takot. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Lola Estela. Ang mga maligno ay mahina laban sa pananampalataya at mga bagay na mula sa liwanag. Kinuha ni Benji ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight. Nang maliwanagan ang paligid, nagsilabas ang mga malalakas na sigaw ng mga maligno. Ang kanilang magagandang anyo ay naglaho at lumitaw ang kanilang tunay na mga anyo, mga bangkay na maitim ang mga mata at mga ngiting nakakakilabot. Uuwi na ako, sigaw ni Benji. Habang tumatakbo pabalik sa daan ng kanyang pinanggalingan, tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makita niya ang mga ilaw ng barangay. Nang lingunin niya, wala na ang mga maligno. Ngunit narinig niya ang isa pang babala mula sa kagubatan. Babalikan ka namin, Benji. Hindi ka na makakatakas sa susunod. Magpakailanman. Nang makarating si Benji sa barangay, agad siyang nagtungo kay Lola Stella. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Sinabi ko na sa iyo, anak.
Sabi ng matanda. Ang mga maligno sa kagubatan ay totoo. Sila ay mga kaluluwa ng mga taong namatay na malungkot at naghahanap ng kasama. Ngunit hindi sila makalabas ng kagubatan. Kaya't ligtas ka na ngayon. Ngunit mula noon, hindi na naging normal ang buhay ni Benji. Tuwing gabi, naririnig niya ang mga tinig mula sa kagubatan at kung minsan sa kanyang mga panaginip, nakikita niya si Luna o si Anne at ang kanyang magandang mga ngiti. Isang araw nakatanggap si Benji ng isang larawan sa kanyang email. Ito ay isang larawan ng kanyang sarili na natutulog sa kanyang kama. Sa likod niya, may anino ng isang babaeng may mahaba at maitim na buhok. At sa ibaba ng larawan, nakasulat, "Hindi kita malilimutan, Benji. Magkikita pa tayo." Nang lumingon si Benji sa kanyang bintana, nakita niya ang isang babae sa dulo ng kalsada. Ito ay si Luna. Ngumingiti at kumakaway at sa likod niya may mga anino ng mga malignong may wangis ng mukha ng tao na puro may itsura. Mga malignong naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. At sa malayong kagubatan ng Baguio, ang mga maligno ay patuloy na naghihintay. Naghihintay ng mga bagong mabibiktima. Naghihintay ng mga taong hindi naniniwala sa babala. Naghihintay ng mga pusong madaling akitin ng kagandahan at kagwapuhan. Sapagkat sa liblib na parte ng Baguio, ang mga maligno ay hindi kailanman nawala. Sila ay nandyan lamang, naghihintay, at kapag nakita mo na sila, huli na ang lahat.